lalaki sa buhay ko. So ayan, welcome po sa aking YouTube channel, Randy Chinel. Paki-subscribe, like, and share, and comment dito sa baba. Okay? At wag po kayo mag-skip ng ad kasi meron po mga advertisement yung aking mga video upload. Okay? Pakiusap lang po. Malaking tulong po yun sa akin. Okay? Okay. Balik tayo. Hayaan nyo muna batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Lalo-lalo ng mga OFW natin dyan sa abroad. Ingat-ingat po kayo. Sana nasa malayo kayong karamdaman at kapamakan. Okay? Wow! So, tuloy tayo. Itong upload ko ay patungkol tuloy sa upload kong video kay Midit, yung kanyang live. Ito, kapwa ko viewers, subscriber, Midit, mga supporter ng Kalingap, especially mga supporter ng Midit. Alam niyo po, natutuwa ako nung mapanood ko yung live niya nung nakaraang gabi. Kasi talagang ito si Midit, business-minded talaga siya. Masabi kong business-minded. Una, yung kanyang negosyo, yung piggery, di ba? Alaga sa mga baboy, pinapalagay sa tatay niya. Kahit paano, may income sila. Kaya mahal kaya ng baboy pag lumaki na. Ang bintahan ngayon, nasa 10,000 yata. Yung malaking baboy. 10,000 na yata. Mga ganun. Tapos yun nga, may panibago siyang business ngayon, yung pili nut. Diba? Yung mga pili. Ginawang minatamis, ginawang toasted. So, yun. Yun yung bago niyang mga business. At tamang-tama sa halaga. Masabi natin tamang-tama sa halaga. Kasi yung isang basket, ayon sa narinig ko, ay 999. So, piso na lang para mag 1,000 na lang, di ba? Baka naman marami yun. Isang basket eh. Marami yun. So, makikita natin dito sa Midit, sa kanyang live, makikita natin na unti-unti na siyang yung lumalago yung kanyang business, di ba? Hindi lang figure eh, pati yung pili nut, pinasok niya na rin. So, napakagaling ng diskarte ni Midit talaga. Dapat talagang pamarisan ng mga kabataan ngayon, especially ang mga dalaga. Yes! Katulad ni Midit ng mga estudyante na may pangarap sa buhay at maabot yung kanyang yung hinahangad na kurso. Diba? Hinahangad yung kurso na maabot niya yun sa pamamagitan ng kanyang pagiging business-minded. Sa edad niyang ganyan, ay malayo-layo mararating yan. Especially, yung kanyang negosyo, di ba? Tapos, hindi lang yon, nagbablog pa siya. Di ba? So, panibagong income yon. So, kumikita man sa doon sa piggery, kikita siya dyan sa kanyang bagong negosyo na pili nut, di ba? Kikita siya doon, tapos kikita pa rin siya sa pagbablog niya. At yung kinikita niya, itinutulong niya rin sa iba. Di ba ganun yun? Tinutulong niya rin sa iba. Isipin nyo, nung unang pamimigay niya, nagpapasa sa mga bata, breastfeeding, bagamat meron siyang sponsor doon, pero ganun pa man, nagagawa pa rin niyang magbigay ng paghatid tulong sa mga kabataan. Yung feeding program niya kung tawagin. Tapos yung pangalawa na kanyang negosyo, yung kanyang ginawa, yung tag dito, yung kalimutan ko kasi pangatlo yung pamimigay ng pagkain eh. Pamimigay ng pagkain. Pangatlo na yun eh. Yung nakita ko sa kanya na ginawa niya eh. Yun, pamimigay ng pagkain kasi naalala ko na ako kahit umuulan, nagagawa niyang magbahagi, magbigay ng tulong, ayuda, pagkain sa mga driver kahit bumabagyo.
abutin man siya ng ulan o ano man, mabasa man siya sa ulan, hindi niya inalintana yun na maaaring pwede siyang magkaroon ng trangkaso, magkasakit, di ba? Pero hindi niya inalintana yun, makapaghatid lang ng tulong. Ganun kabait si Medit. Diba, mga viewers? Ganun siya kabait. Dapat talagang pamarisan ng mga kabataan natin ngayon na mga kaidaran niya, mga estudyante, na ginagawa ni Medit yung paano siya makatulong sa kapwa. Di ba ganun yun? Paano siya makatulong? So ginagawa niya yun para lang makatulong. Tapos marami pa siyang sponsor. Ito paano? May mga Medit Europe, Medit Hong Kong, Medit Middle East. Di ba? Shoutout sa inyo dyan sa Middle East, ha? Yan, sa Europe, shoutout sa inyo dyan. Sana po nasa mabuti yung kalagayan. Especially dyan sa Hong Kong, marami dyan si Medit supporter. Diba? O, dito sa atin sa Pilipinas, marami siyang supporter. Medit Davao, Medit Panay Island, Medit Iloilo, Medit Bacolod. Di ba? Dito sa Manila, Medit Mandaluyong, Medit Malate, Manila. Di ba? Pampanga. Marami. May nabasa ng comment talaga na nagsasabi doon sa comment ibang klase talaga si Medit. Talagang matulungin. Talagang inaasahan talaga siya ng kanyang mga magulang. Isipin niyo, bunso siya. Dapat sa mga ganyan, nag-i-enjoy sa pag-aaral. Di ba? Nag-i-enjoy siya sa pag-aaral niya, pero hindi. Ngayon pa lang, sinasanay niya ng sarili niya kung paano magnegosyo. Di ba? Ganun yun. Ngayon pa lang sinasanay niya yung sarili niya kung paano magnegosyo. Pag ito'y lumago, laking bagay yun. Di ba? Wow. Maganda yun. Yung ginagawa niya. Talagang, nasa isip talaga ni Medit kung paano umasenso sa buhay. Ganun siya mangarap. Kasi, kung mangarap pa rin lang, lubos-lubusin mo na. Di ba ganun yun? Lubos-lubusin mo na yung pangarap mo. Para matupad mo yun. Gawin mo na ng mas maaga. Di ba? Para pagdating sa bandang kalagitnaan, medyo tagumpay ka na businesswoman. Di ba ganun yun? Masipag na, si Medit, masipag na, mabait pa. Di ba ganun yun? Mabait pa. At hindi lang yun. Maganda pa si Medit. So, idinadaan niya sa mga ngiti yung kanyang pagiging isang businesswoman. Diba? Totoo ba yan? Kaya hindi natin mayalintana, try Medit na pagdating ng araw ay maging isang sikat na charity vlogger. Kasi ngayon pa lang ginagawa, maliit pa lang yung kanyang subscriber nasa 54,000 pa lang. Mag-55,000 na. Pero nagagawa niyang pagsabay-sabayin. Gagawa niya pagsabay-sabayin yung sitwasyon. Unang-una, estudyante siya. Pangalawa, negosyante siya. Di ba? Pangatlo, vlogger, charity vlogger na siya. Di ba? Nagsasabay-sabay niya yun. Kaya swerte ni Medit kasi meron nag-sponsor sa kanya. Yung eskwelahan nga na kanyang pinapasukan. Nagbigay ng sponsor. Narinig ko doon, may shooting pa. Hindi ko lang alam kung anong shooting yun kasi hindi ko napapanood Yung shooting yun, hindi katulad dati nakaraan nung nagmo-model siya, pinipicturean niya at ina-upload niya, di ba? Pero itong huli, hindi ko alam kung anong shooting yun. O baka naman yung pagbablog niya. Baka yun ang tutukin niya pag-shooting. Pero wala naman ako masyadong nakikita sa shooting sinasabi niya. Kung sa school man yun, maganda, di ba? Nakakabigay ng inspirasyon yung ginagawa niya sa mga kabataan. Nagbibigay ng inspiration. Kahit ako na may edad na humahanga ako kay Medit Napakasipag na bata. Talagang bilib ako sa batang ito. May mararating talaga sa buhay pagdating ng araw. Kaya, tama lang. Nasabi natin si Medit ay nakamove na. Nakamove na talaga si Medit. Malayo-layo na yung nararating niya. Di ba? Kaya, tuloy ang suporta natin sa kanya. Walang pagbabago. Mananatili yun. Kaya, kung hindi pa nakaka-subscribe dyan kay Medit, subscribe lang po pag napanood nyo yung kanyang video upload. Ganun din sa akin mga kapag-viewers. Subscribe nyo po pag napanood nyo yung aking video. Ito ay comment ko sa ginagawa ni Medit. Comment ko sa mga video upload niya.
at dinadaan ko rin sa video yung aking comment. Diba? Kasi sabi nga nila, pag maganda yung ginagawa ng isang tao, hangaan mo, papurihan mo siya para maging masipag at maging agresibo sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Diba? Napaka immediate, family-oriented at bumibilib sa kanya ang kanyang mga magulang, especially ang kanyang pamilya, di ba? Ganun yun. Kaya, hindi malayo na pagdating ng araw, paging successful businesswoman to si Midit. Di ba? Di ba? Kumikita na siya sa pagbablog niya. Oh, kumikita sa kanyang negosyo. Saan ka pa? Wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Makatapos na naman kanyang pag-aaral, aba, malaking bagay yun sa buong buhay niya. Na hindi niya sinayang mga panahon. Di ba? Habang kasi ang panahon lumilipas lumilipas ang panahon. May panibagong pag-asa. Di ba ganun yun? May panibagong pag-asa na dapat mong harapin. Di ba? Yung time nung nasa Kalingap siya, Kalingap Angel siya, at mayroon siyang love team, isang pagsubok lang yun na nangyari sa kanya. Sabi nga niya, may natutunan siya roon sa nakaraan. May natutunan siya. Wow. At ito na nga, ginagawa nga niya itong, naging motivation niya yon, yung mga nakaraan, naging motivation niya para isang businesswoman. Maging isang businesswoman at magsikap talaga sa kanyang pag-aaral para pagdating ng araw, hindi masayang. Kasi lumilipas ang panahon. Di ba? Lumilipas ang panahon. Kaya, sa araw-araw kanyang ginagawa, napakaganda. Napakaganda yung mga achievement niya sa buhay. Makakamit niya yung kung ano yung goal niya sa buhay, makakamit niya yon pagdating ng araw. Yes! Kasi gano'n si Midit business-minded talaga masipag na bata. Matalino. Tuloy mo lang Midit shoutout sa iyo. Shoutout sa inyo lahat ng mga supporter ni Midit. Mga sponsor, shoutout po sa inyo lahat. Tuloy lang po tayo ng suporta kay Midit. Hanggang dulo. Diba? Pagdating ng araw lalo tayong hahanga sa kanya, sa ginagawa niya, sa araw-araw na kanyang ginagawa. Diba? Ganun yun. Tuloy yung suporta natin. Mayroon nga akong nabasa doon sa comment section nung Dandit Love Team pa raw, sabi niya, grabe ang iyak daw niya nung mawala yon. Grabe ang iyak niya. Sobra. Umiiyak daw si Midit doon. Sobra. Diba? Kawawa naman. Kawawa naman. So, yan lang sa akin mga kapog viewers. Tuloy lang tayo suporta kay Midit. At paalala ko lang po ulit, baka mayroon pang hindi nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, Radichel. Paki-subscribe lang po, like and comment. Pinutin nyo talaga yung subscribe kasi sayang yung panonood nyo. At paki-subscribe lang po, huwag po kayo mag-skip ng ad kasi meron na pong mga advertisement yung aking mga video upload. Kahit pa paano, malaking bagay na ho yun. Tulong nyo lang sa akin. Especially yung subscribe, kailangan ko po yun sa inyo. Kapag viewers, yung mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe, nanonood ng aking video, taga-suporta ni Midit, subscribe nyo lang po. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng may kapal. Okay?